Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan, para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga ilipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya, padudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapalad sila kung maratnan niya silang handa. Dumating man siya ng hating gabi o madaling araw siya dumating." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Good evening. At sa mga kapiling po natin na kapwa nating mga deboto na nakikisa sa atin sa ating live streaming sa iba't ibang social media platforms ng Quiapo Church, ang pagpapala ng Pong Jesus Nazareno ay sumainyo, nasa amang dako kayo ng Pilipinas o ng mundo. Marami tayong pinagkakaabalahang at pinaghahandaan sa buhay. Napaka-busy natin sa pagpe-prepare ng mga bagay-bagay. Kagaya na lang ng baon. Nagpe-prepare tayo ng baon sa pagpasok sa mga estudyante, no? Sa kanilang mga exam. Nagre-review para hindi naman magmukhang mga giraffe pag nag-e-exam na, yung lilingalinga at humahaba ang leeg para alam nila kung meron silang isasagot, hindi ba? Naghahanda rin tayo sa mga sports na nilalaro natin. Hindi naman po pwedeng sabak agad, laro agad. Sigurado pupulikatin po tayo, no? Sa mga lakad natin, at minsan pinaghahandaan din natin mga palusot natin sa buhay, lalo na pagka nahuli tayo, hindi ba? Ano kayang palusot ang gagamitin ko? At marami pa tayong ibang mga pinaghahandaan. Pero meron ba sa atin dito na nakapaghanda na para sa kanyang kamatayan? Gulat po kayo, no? Kasi parang ang hirap pag-usapan, no? Pero maganda rin minsan na yakapin ang katotohanan na ito sapagkat wala naman tayong ibang patutunguhan. Ang buhay natin sa mundo ay magtatapos. Wala pa pong nabuhay ng 2,000 years. Diba? So, ibig sabihin, parte ng buhay yung pagtatapos, lalo ng pagtatapos ng buhay. Ano? Kaya siguro, ngayong araw na ito, malinaw yung mga instructions ng ating Panginoon. No? Papaano tayo maghahanda sa mga pagkakataong ganito? Papaano nga ba tayo maghahanda na makatagpo ang Diyos sa kahulihan ng ating buhay? Minsan kasi masyado po yung paghahanda natin nandito lang sa mundo, no? Pero paano nga ba ihahanda ang mga sarili natin sa katapusan kung saan makakatagpo natin ang Diyos? Binibigyan tayo sa ating ebanghelyo ni Jesus ng mga pamamaraan para maghanda. Sabi niya nung una, maghanda kayo. Sa English translation po, ang sinabi ni Jesus dito ay gird your loins. Na para sa mga kapatid nating Hudyo, ay isang kasanayan na dapat nilang gawin bago sila sumabak sa mga trabaho. Pag sinabi pong gird your loins, di ba po't mahaba yung damit ng mga Hudyo? So gagawin nila, ibubuhol nila ng certain way yung kanilang damit para magmukha itang shorts para sila ay makakilos ng maayos. At higit sa lahat, no, itinataas nila to para hindi madumihan yung kanilang pananamit. Ganon din po yung siguro yung isang paalala sa atin na iwasan na madumihan tayo. Yun yung paghahanda na ginagawa na dapat nating gawin, no? Hindi naman natin alam kung kailan darating yung panahon na yon, kaya dapat lagi tayong handa.
no? Iwasan na madumihan. At ito ay nagpapaalala sa atin din na iwasan yung magpapadumi sa atin. At ano ba ito? Ang kasalanan, ang kasamaan, no? At kailangan nito ng effort mula sa bawat isa sa atin, no? Pipiliin natin 'yun no, na umiwas sa pagkakasala. At ang pagiging laging handa upang iwasan hindi lamang ang kasalanan, kung hindi pati yung mga occasions of sin o yung mga pagkakataon na magdadala sa atin sa karumihan o sa pagkakasala. Pangalawa, sinabi ni Jesus na palaging sindihan ang inyong mga ilawan o yung lampara. At babalik tayo doon sa mga raming beses na ginamit ni Jesus ang lampara o ang ilaw sa kanyang mga talinhaga. Ano bang ibig sabihin ni Jesus na palagi dapat sisindihan o nagniningas ang ating mga ilawan? Si Jesus palaging inahalin tulad ang liwanag sa mga kabutihang asal at gawa. No? Hindi daw dapat itago sa ilalim ng higaan, kailangan daw dapat ipapakita yung mga mabuting asal at mabuting gawa. Hindi po sapat ang pag-iwas lamang sa kasalanan. Dapat meron din tayong pagkilos. No? Iba yung alam mo, iba rin yung ikinikilos mo. Ang ating pananampalataya kay Jesus ay nangangailangan hindi lamang ng pagtanggal o pag-alis ng mga pagkakataon o pag-iwas sa pagkakasala, kung hindi dapat dalhin din tayo nito sa palagi ang paggawa ng mabuti. Tandaan po natin, ang ating mga lampara para patuloy na magningas ay dapat sinisinagan o iniilawan din ng biyaya ng Diyos at palagi natin ito dapat hinihiling. Pangatlo at panghuli, dapat daw ay naghihintay tayo ng mayroong kagalakan at pag-asa sa ating mga puso. Sapagkat hindi nga natin alam kung kailan o saan o papaano ang pagtatapos ng buhay, hindi ba't dapat, imbis na tayo ay matakot, kung tayo naman ay patuloy na gumagawa ng mabuti, nagsusumikap, dapat meron parang excitement, no? Yung kagalakan at kagustuhan na mangyari ito, no? Yung pagtingin natin sa nakalipas ay dapat magbigay din sa atin ng mga leksyon and at the same time, no, magpaalala sa atin na abangan ang pagdating ng Panginoon ng merong kagalakan sa puso. Mga minamahal kong kapatid, ito yung paanyaya sa atin ngayon ng ating Panginoon. Ihanda ang ating mga sarili. No? Ganyan-ganyan siguro yung naranasan ng ating ipinagdiriwang ngayon. I'm sure marami po sa atin dito nakilala natin si Saint John Paul II. No? Isa sa mga millennial saints at marami sa atin na nakaabot. Baka nga yung iba pa ay nakatagpo siya nung siya ay pumunta dito sa Pilipinas. Hindi ba? At maganda na ipinagdiriwang natin siya ngayon, sapagkat isa sa mga tagpo sa kanyang buhay, lalo na nung siya ay papanaw na, alam niyo ba yung mga huling salita ni Saint John Paul II? Sabi niya, sa isang boses na impit at medyo nahihirapan na, sabi niya, "Let me go to the house of the Father." Hayaan niyo na akong pumunta sa tahanan ng Ama. Ganon siguro yung kalooban ng isang tao na naihanda na rin ng grasya ng Diyos. Alam natin yung naging buhay ng ating santong si Saint John Paul II. Bilang Santo Papa, ipinaalala niya na palaging panghawakan at panindigan ang salita ng Diyos at ang moralidad ng buhay. Kaya naman siguro, isa siya sa mga halimbawa natin na isang tao na naging handa kailanman dumating yung katapusan. Mga minamahal kong kapatid, sa pagpapatuloy natin ng banal na misa, yan po yung ihilingin nating grasya sa ating Panginoong Jesus Nazareno, sa pagtanggap natin sa Kanya sa banal na Eucharistia at sa tulong na rin ng panalangin ni San Juan Pablo Ikalawa. Nawa tayo ay palaging maging handa. Handa na iwasan ang mga pagkakataon ng pagkakasala at manatiling malinis ang ating mga budhi. Gayon din, handa palagi na tumulong at magwaksi ng mga mali. Gayon din, na magkaroon ng kalooban na laging handa na tanggapin si Jesus. Isang puso na laging bukas
na tanggapin ang ating Panginoon.